bote sa bubong ng Mangaldan Public Market. Patay! At centenarian lola sa Calasiao, Pangasinan, ibinida ang kanyang talento kasabay ng kanyang kaarawan. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Dahil sa epekto ng habagat, maulang panahon, asahan pa rin daw hanggang bukas. At dahil sa pag-ulan, ilang mababang lugar sa Dagupan City nalubog sa baha. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, unti-unti na raw na gaganda ang pating panahon sa mga darating na araw kung ikukumpara doon sa mga pag-ulan na naranasan natin itong weekend. Pero ayon sa Pag-asa, may tsansa pa rin na magkaroon ng ulan hanggang bukas. Ay! Nakaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ng Kalakhang, Pangasinan nitong weekend. Binaha ang ilang mabababang lugar tulad sa Claveria Road sa Barangay Maluwod at Greenfield. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 4 inches ang taas ng baha sa mga nabanggit na lugar. Ilang araw tayo nakakaranas ng tagulan, so yung mga lupa natin is saturated na. Kaya kung makaranas lang tayo ng mga biglaang pagbuhos ng ulan, so possible na magkaroon po tayo ng mga landslide. Ayon sa Pag-asa, kahit humihina na ang epekto ng habagat, posible pa rin makaranas ng pag-ulan hanggang bukas. Sa Miyerkules pa inaasahang makararanas ng mas magandang panahon. Mayroon pa rin. Kaya lang yung ulan na ating maranasan ay hindi nito kasing lakas o kasing dami tulad nung naranasan natin na itong last weekend. May mga nagtutungo pa rin sa Tondoligan Beach at dahil kalmado ang alon sa dagat, pwedeng maligo ang mga beachgoer ngayong araw. Kita naman po na makalmado at mga nakabantay naman po yung mga tropa ng lifeguard. Kaya pinag-iingat po natin. Kasi karamihan po meron na yung mga umiinom, kaya binabawalan po natin sila. Jay, ayon sa Pag-asa ay nakataas pa rin ang gale warning sa mga seaboard sa Luzon kaya hindi pa rin hinihikayat ng mga otoridad na pumalaot yung mga mangingisda lalo na yung mga maliliit ang kanilang mga bangka. Makakaranas kasi sila o posible silang makaranas ng mga malalakas na alon na aabot sa 3.4 hanggang 4.5 meters ang taas. Sa ngayon naman dito sa Tondoligan Beach sa Bunuan ay panatag at wala tayong nakikitang mga malalakas na alon dito sa Tondoligan Beach. Yan muna ang latest balik sa CJ. Maraming salamat, Alfie Tulagan. Bunsod ng walang tigil na pag-ulan, klase sa ilang paaralan sa Pangasinan sinuspinde ngayong araw. May live report si Joan Ponsoy. Joan! CJ, hanggang sa mga oras nga ito ay nararanasan pa rin ang pag-ulan sa probinsya ng Pangasinan. Hindi naman ito ganun kalakasan pero tuloy-tuloy nga itong pag-ulan mula pa kaninang umaga hanggang sa ngayon. Meron na ang ilang LGUs na nagsuspende ng kanilang klase. Preemptive measure daw ito sakaling nga maranasan pa itong mas masamang epekto ng habagat. Walang klase ngayong araw sa lahat ng paaralang elementarya hanggang senior high school sa San Carlos City, Pangasinan. Base na rin ito sa pinatupad na memorandum ng lokal na pamahalaan. Nag-monitor tayo kaninang madaling araw regarding sa yung rainfall natin, ano? And around 4:30 in the morning, napansin ko na medyo malakas at volume yung mga bumabagsak na tubig sa atin. May mga namuong tubig ulan sa compound ng Agdao Integrated School. Bagamat may mga mangilang-ilang estudyante na pumasok ngayong araw, agad din silang pinauwi ng principal. Kukunti lang naman yung nandyan at sa likod wala pang tubig sa likod. Sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, maliban sa San Carlos City, nagpatupad din ng localized suspension of classes sa Agno, Bani, Dasol, Burgos at Alaminos City. Wala pa naman umanong naitatalang pagbaha sa Pangasinan bunsod ng habagat. Patuloy na binabantayan ng PDRRMO ang mga flood-prone at landslide areas. Yung mga flood-prone at flash-flood ay yung sa first district ng Pangasinan. Ito yung western Pangasinan. 10 bayan ito. At yung naman sa flooded areas, ito yung along the Sikupanan River, ito yung Calasiao, Santa Barbara, down to Dagupan.
Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sila ngayon ay naka-blue alert na. Ibig sabihin, meron na silang mga naka-standby na personnel sa kanilang mga opisina para i-monitor nga itong weather system. May augmentation force na rin sila sa kanilang tanggapan. Sinimulan na rin ng PDRRMO na magposisyon ng kanilang mga equipment sa mga priority flood-prone areas. Kabilang dito itong bayan ng Bani, Dasul at Mabini. Kabilang daw kasi itong mga bayan ito na nakaranas ng mataas na baha noong nakarang taon dahil sa flash flood. Kabilang din sa tinututukan nga ng PDRRMO at nagbigay na rin sila ng direktiba sa mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at sa mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office itong mga pag-apaw nga ng kailugan sa probinsya ng Pangasinan. Meron kawalan din ang mga na pumalaot. Pansamantala rin si Jano na pinapatupad itong no swimming policy sa mga baybayin sa probinsya ng Pangasinan. Balik sa'yo, si Jano. Maraming salamat, Joan Punsoy. Samantala, biyahe ng mga bangka sa 100 Islands National Park sa Alaminos City, Pangasinan, sinuspindi rin. May ulat si Alfie Tulagan. Katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang naranasan sa probinsya ng Pangasinan nitong weekend. Kahit nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy, nagdulot pa rin ng pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. No swimming policy ang ipinatupad sa Lingayen Beach. Pero may mga bangkero pa rin nangahas para maitawid ang mga pasahero sa mga island barangay sa Dagupan City. Sa 100 Islands National Park sa Alaminos City, 3 araw nang suspendido ang biyahe ng mga bangka patungong mga isla simula noong Sabado. Kaya ang mga bakasyonista ito mula sa Maynila, naudlot ang kanilang pamamasyal sa 100 Islands. Yung sinabi naman na Sabado na, paalis na eh. Ngayon, lumakas lalo yung ulan pala. Totally canceled na po kami dahil nga sa malakas na yung ulan po natin dito. So, hindi na tayo nagpapabiyahe. Do kaninang mga bandang alas 9 po ay nagpabiyahe pa naman po tayo. 9 na barangay malapit sa mga ilog ang mahigpit na minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Alaminos. 2 kasi sa ilog dito, nasa critical level na ang antas ng tubig na maaari magdulot ng pagbaha. Unti-unti namang nalulubog sa baha ang ilang palayan. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan, posible magpatupad ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa ilog. Pag malakas ang ulan sa taas at saka sa Sambales area din tuloy-tuloy kasabay pa yung ating high tide, doon po tumataas ang tubig dito sa atin. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang umano'y tulak ng droga sa Pangasinan, patay sa magkahiwalay na operasyon matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nagka-alerto si Jasmine Gabriel. Patay ang 64 anyos na lolo na umano'y tulak ng droga matapos manlaban sa mga otoridad sa sinagawang buy-bust operation sa Lawak, Pangasinan. Ayon sa pulisya, agad daw bumulot ng baril ang biktimang si Oscar Valdez nang matunugan itong pulis ang katransaksyon nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ilang baril na pagmamayari ng biktima ang voluntaring pinasakamay ng kinakasama nito sa otoridad. Isa siyang pusher po kasi siya po ay topmost number 2 sa Manawag na watch list and number 3 po sa amin sa target list ng Lawak Police Station. So yan po gusto lang namin may neutralize para hindi po magkapag-ano sa mga ibang tao na. Patay rin ang 29 anyos na umano'y drug pusher matapos manlaban din sa mga otoridad sa isang inn sa Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, madalas umanong ginagawa ng biktimang si Francis Emilio ang kanyang mga transaksyon sa loob ng inn. Kabilang sa drugs watch list ang biktima. Na-recover sa biktima ang 4 na sachet ng hihinalang shabu, baril at iba't ibang drug paraphernalia. Tandak ng bypass operation ng operatiba natin doon, na-meet ng gunfire yung operatiba namin. So, kaya nag-return fire din sila. So, neutralize itong si Francis Emilio. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. Top 1 drug personality sa Magatarong, Pangasinan, patay rin sa buy-bust operation. 4 na iba pa, arestado. Joan Punsoy, pasok.
Dinala sa Provincial Crime Laboratory Office ang 4 na suspect na naaresto ng otoridad sa isinagawang bypass operation sa mga Tarem, Pangasinan. Kasamahan umano ang mga ito ni Jeffrey Fernandez na top 1 drug personality sa bayan. Namatay si Fernandez matapos umanong makipagbarilan sa pulisya. So, kasama rin sila sa mga top priority namin nun. So lahat yung mga nakuha doon, si Petix na saka yung si Timothy, kasama sila sa mga talagang pusher na number 1 dito sa mga tao. Samot-saring sachet na ipinagbabawal na gamot at drug paraphernalia ang nakumpiska sa mga sospek. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga ito. Ayon sa pulisya, nabulabog umano si Fernandez at ang isa pang sospek na si Noli Paningbatan nang sumalakay ang pulisya matapos ang abutan ng iligal na droga. Si Jeff, saka yung kasama niya, tumakbo doon sa sasakyan na nakaparada. Yung pala, kinuha niya yung baril niya doon. So, nung inumangan yung mga pulis at nagkaroon na po ng putukan, na kung saan ay natamaan itong si Jeff na to. Nakuha sa mini dump truck na pagmamay-ari ni Paningbatan ang replika ng granada, caliber 45, 5 bala, 11 pakete ng hinihinalang shabu, 50 piso, cellphone at iba pang drug paraphernalia. 4 na pakete pa ng iligal na droga at mga drug paraphernalia ang nakuha sa bahay ni Fernandez sa isinagawang search operation. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Centenarian Lola sa Calasiao, Pangasinan. Ibinida ang kanyang talento kasabay ng kanyang kaarawan. Tungayan sa report ni Jasmine Gabriel. Kalabaw lang ang tumatanda. Ito ang pinatunayan ni Lola Segunda Quinto na nagdiwang ng kanyang ika-100 taong kaarawan sa Bunlag, Calasiao, Pangasinan. Sa edad na 100, nakakatayo at kayang-kaya pang makipagsabayang sumayaw ni Lola sa kanyang mga anak, apo at apo sa tuhod. Bukod sa pagsayaw, ipinamalas din ni Lola Segunda ang angking talento sa pagkanta ng Pangasinan song na Malinak Laylabi. Klalabin oras, Salamat sa Diyos at kahit na 100 na malakas pa rin. Sana kumaba pa ang buhay niya. Sa kabila ng edad, matalas pa rin ang memorya ni Lola Segunda. Sa katunayan, memoryado pa lahat ni Lola ang pangalan ng kanyang 10 anak, 39 na apo at 48 apo sa tuhod. Pagkain ng gulay, regular na ehersisyo at pagbabasa ng libro. Ilan lang daw ito sa mga sekreto ng mahabang buhay ni Lola. Malakas lang kumain. Puro gulay. Pinaka-the best na Lola in the world. Kinilala ng pamahalaang lokal ng Calasiao si Lola Segunda bilang pinakamatandang mamamayan sa bayan. Ipinoproseso na rin ng LGU ang mga dokumentong kailangan ng national government para maibigay kay Lola ang 100,000 pisong insentibo at 10,000 piso naman mula sa lokal na pamahalaan. The 100,000 actually will be given by the national government. Yung po yung law na pinasa under the administration of President Pinoy. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito na ang public service announcement mula sa Beneco. Sa mga residente ng Baguio City at Benguet, 8 oras na scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang mararanasan bukas, July 12, sa Pacdal Circle, ilang bahagi ng Pacdal, Takay Road, Pinsao Proper, Araneta, Rainbow End Subdivision, Fairview at Quezon Hill. Anyos na binatilyo patay matapos makuryente habang nasa bubong ng palengke ng Mangaldan, Pangasinan. Nagkatutok si Claire Lacanilaw. Sa videong ito nakuha ni Anthony De Castro, may kitang nakahundusay at wala ng buhay na bata sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Napatid daw ng biktima ang kable ng kuryente sa bubungan ng palengke. Ayon sa ama ng biktima, madalas umanong magpunta sa palengke ang anak. May sinasabahan sa palengke ng nagpapartidor. Utosan nila kung minsan bibili sila ng ice, ganun. Nakikipaglaro umano ang biktimang si Jomar Guba. 13 anyos sa kasamang bata nang magkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Nagsumbong daw ang kalaro nito sa kanyang ama at sinugod nito ang batang biktima. Nung sinampal niya, ganun yung bata daw. Tapos, nung may kusil pala dito sa jagerian na nilabas tapos hinabol yung anak ko. Kaya doon, siyempre, kusil yun,
Sa takot umano ng biktima, tumakbo ito hanggang makapunta sa bubungan ng palengke. Dahil umuulan, natagalan ang pagkuha sa bangkay ng biktima. Tinitingnan namin kung ano liability ng tatay na humabol dun sa bata. Tapos ito namang sinpil ko natin, kung sinpil ko man yung may-ari ng poste, tingnan natin kung sino yung at bakit yung wire na yun is open at saka madaling hawakan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang lokal na pamahalaan tungkol sa insidente. Nerla Canilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Alkalde ng Mangaldan, Pangasinan, itinanggi ang mga aligasyong sangkot siya sa illegal na droga. Kasabay nito, sumailalim ang alkalde at iba pang opisyal at empleyado ng bayan sa drug testing. Pero, dalawang konsehal ng bayan tumanggi sa drug testing. May ulat si Jasmine Gabriel. Sumailalim sa mandatory random drug test ang mga empleyado at elected officials ng Mangaldan, Pangasinan. Alinsunod ito sa ibinawang executive order ng alkalde ng bayan na sumusuporta sa programa laban sa illegal na droga ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, nilinaw din ng alkalde mga balitang sangkot siya at ilan niyang tauhan sa illegal na droga. Nagsasabi na hindi ako drug user, hindi ako drug pusher, hindi ako drug lord. And to tell everybody na malinis ako and I really would like my town to be also drug-free environment. That is why I'm submitting myself very first na ako ay magpag-drug testing and I have also executed an executive order para sa drug testing mandatory sa lahat ng mga empleyado at mga opisyal. Mismo ang Provincial Crime Laboratory Office ng Pangasinan PPO ang nangasiwa sa random drug testing. Meron po kasing mga bayan na mismong yun pong kanilang LGU o yung mga local chief executives po nila yung nag-initiate. Kaya lang po, meron din ang ating pong mga LGU katulad po dito. First time po, ito pong ating pong bayan ng Mangaldan na nakipag-coordinate po dito po sa ating PNP. Tumangging sumailalim sa drug test ang dalawang konsehal ng bayan. Pero hindi raw ibig sabihin ito na sila'y positibo sa illegal na droga. Giit nila na labag sa kanilang karapatang pantao ang isinagawang random drug test. And I said I would refuse to undergo any drug test as a matter of principle because it would be a violation of my right to privacy. And at the same time, it is like the police came over and then the crime lab was here. And it is as if there's this impression that they have criminalized. Nakikita niyo naman nangyayari sa di ba? Tapos na-involve lang ng mayor sa bakit pati kami hindi ba yung kasama dun sa... Giit ng alkalde na wala siyang nilalabag na anumang karapatan ng mga empleyado at halal na opisyal dahil bago siya magbaba ng executive order, isinangguni niya muna ito sa kanyang mga legal advisor. Importante kasi sa akin na lahat ng ating mga empleyado dito, kawani ng gobyerno, lahat ng elected officials should submit to that. Kaya nga ako nagbigay ng executive order. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Siksikang mga selda ng BJMP sa Dagupan City lalo pa raw sumikip dahil sa kaliwatkanang operasyon ng otoridad kontra sa illegal na droga. Narito ang report. Inasahan na raw ng Bureau of Jail Management and Penology sa Dagupan City ang pagtaas ng bilang ng inmates dahil sa mga sunod-sunod na operasyon kontra sa illegal na droga. Katunayan, 30 preso na ang nadagdag sa bilang ng inmates simula nang maupo si Presidente Rodrigo Duterte. Wala tayong magagawa dyan kundi tanggapin basta't may court order yan. Kasi wala namang ibang bilangguan kung saan sila dadalhin. So ngayon, nasa 940 ang bilang ng inmates sa BJMP Dagupan City. 7% mas marami sa 100 na ideal capacity ng kulungan. Sa susunod na taon pa, posibleng madagdagan ang selda sa BJMP. Meron din tayong kautusan na i-facilitate yung mga pwedeng lumaya na, yung mga pwedeng ibiyahe na sa Muntinlupa para ma-accommodate yung mga incoming inmates. Dahil siksikan ng mga preso, hiling nila na mapabilis ang paggulong ng kanilang mga kaso. Talagang dikit-dikit na sa gabi kasi may mga bed banks nga dyan. Ang bed banks ng per dorm na tinatawag namin ay nasa 12. Sa 12 katao ang nakakatulog lang ng may bed banks. Lahat nasa floor. Huli naman nagpaalala ang alkalde ng Dagupan City sa mga sumusukong drug dependent.
At yung mga nagsisurrender, totoong surrender. Hindi yung kunwaring surrender tapos magbebenta kayo ulit. Mas malaki ang kasalanan nyo niyan, di ba? Altitulagan naghahatid ng balitang amyanan. Sa mga oras na ito, alamin na natin ang taya ng panahon. Bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Butchoy, maging I am ready pa rin sa mga pagulang dulot ng habagat. Katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang mararanasan sa buong Ilocos Region, Abra, Benguet, La Union, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pagulog pagidlat ang iiral sa mga lugar na nabanggit. Magiging maalon ng mga baybaying dagat sa buong North Central Luzon kaya pinapayuhan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Alkalde ng San Carlos City, Pangasinan, kasama ang kapatid nitong vice-alkalde, itinanggi rin ang aligasyong protector sila ng operasyon ng iligal na droga. May ulat si Joan Ponsoy. Well, natatawa na lang kami kasi ito, buhay pa si late Mayor Julie, issue na sa amin no? Pero hindi ko kailangan magsalita sa tao na para sabihin sa kanila na hindi totoo yan. Pero yung mga action namin na lang siguro ang makapagsasabi na talagang hindi totoo. Ito ang naging pahayag ng alkalde ng lungsod ng San Carlos sa aligasyon na protector umano ito ng illegal na droga. Idinadawit din sa aligasyon ng kanyang kapatid na si Vice Mayor Julier Resuello. So, every time na meron kaming lakad sa Maynila or some part ng Pilipinas, ginagawan kami ng kwento na nahuli daw kami. Nagtaka nga ako, pati ako kasama na Ayon kay Resuello, politically motivated ang issue na ipinupukol sa kanilang magkapatid. Kamakailan, sumama ang alkalde sa mga pulis na sumailalim sa random drug testing ng Provincial Crime Laboratory na isinagawa sa impilan ng pulisya. Negative naman yung resulta. Pinamumunuan ng alkalde ang kanilang City Anti-Drug Abuse Council. Nakatakda rin umanong magsagawa ng random drug testing sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Samantala, magkahiwalay na aksidente na itala sa Batac City, Ilocos Norte. Isa ang patay, 4 sugatan. Nag-aalerto si GMA News Stringer, Dennis Alipio. Patay ang isang pasahero ng tricycle habang 3 pa ang sugatan. Salpukan ng 2 tricycle sa kahabaan ng Barangay Tabug, Batac City, Ilocos Norte kahapon. Grabing sugat sa ulo ang agarang ikinamatay ni Juanito Manaday. Sugat naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng driver na si Arthur Manaday, pati ang isa pang sakay nito. Sugatan din ang driver na nakabangga ang tricycle. Base sa investigasyon ng pulisya, parehong matulin ang 2 tricycle kahit na madulas ang kalsada dulot ng pag-ulan. We will file the necessary charges kung sino man ang pwede nating kasuhan based on the evidence gathered by our investigators. Napag-alamang lango sa alak ang nasawing biktima, pati ang kasama nitong driver ng tricycle. Sa Batac City pa rin, kritikal ang rider ng motorsiklo matapos masalpok ang barikada sa gitna ng ginagawang kalsada sa Barangay Bahay kahapon. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo si Charwin Sinanse, 39 anyos. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ang biktima at papunta sana sa disco house. Matulin daw ito at hindi napansin ang barikada. Wala ring suot na helmet si Sinense. Lagi natin sinasabi sa ating mga kababayan na sana pag mag-drive sila ay huwag nang munang uminom. Ngayon kung nakainom na, huwag nang mag-drive. Kasi lalo na dito sa Batac ay maraming under construction na daan. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Norte, Dennis Alipio, naghatid ng balitang amyanan. Naglabasan na ang mga tilapia sa isang irigasyon sa Bacara, Ilocos Norte dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakarang araw. Sinamantala ng mga bata ang pamimingwit. Masaya ang mga ito dahil kahit sa gilid lang sila namimingwit, nakakahuli sila ng mga isda. Pinayuhan ng mga bata na huwag lulusong dahil malalim ang irigasyon at malakas pa ang ragasan ng tubig nito. Latest sa foreign exchange currencies, ating nang alamin. Matatag pa rin ang palitan ng piso kontra dolyar na nasa 47 pesos and 10 centavos. Nasa 61 pesos and 1 centavo ang palitan ng pound. 36 pesos at 11 centavos naman ang palitan ng Canadian dollar. At 124 pesos and 92 centavos naman ang halaga ng dinar.
At yan ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faye Centeno, ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan! Ang biktimang si Oscar Valdez nang matunugan itong pulis ang katransaksyon nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ilang baril na pagmamayari ng biktima ang voluntaryong pinasakamay ng kinakasama nito sa otoridad. Isa siyang pusher po kasi siya po ay topmost number 2 sa Manawag na watchlist and number 3 po sa amin sa target list ng Lawak Police Station. So yan po gusto lang namin may neutralize para hindi po magkapag-ano sa mga ibang tao na. Patay rin ang 29 anyos na ni drug pusher matapos manlaban din sa mga otoridad sa isang inn sa Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, madalas sumanong ginagawa ng biktimang si Francis Emilio ang kanyang mga transaksyon sa loob ng inn. Kabilang sa drugs watchlist ang biktima. Na-recover sa biktima ang 4 na sachet ng hihinalang shabu, baril at iba't ibang drug paraphernalia. Tandak ng bypass operation ng operatiba natin doon, na-meet ng gunfire yung operatiba namin. So, kaya nag-return fire din sila. So, neutralize itong si Francis Emilio. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. Top 1 drug personality sa Magatarong, Pangasinan, patay rin sa bypass operation. 4 na iba pa, arestado. Joan Ponsoy, pasok. Dinala sa Provincial Crime Laboratory Office ang 4 na suspect na naaresto ng otoridad sa sinagawang bypass operation sa Magatarong, Pangasinan. Kasamahan umano ang mga ito ni Jeffrey Fernandez na top 1 drug personality sa bayan. Namatay si Fernandez matapos umanong makipagbarilan sa pulisya. So, kasama rin sila sa mga top priority namin nun. So lahat yung mga nakuha doon, si Petix na saka yung si Timothy, kasama sila sa mga talagang pusher na number 1 dito sa mga tao. Samot-saring sachet na ipinagbabawal na gamot at drug paraphernalia ang nakumpiska sa mga sospek. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga ito. Ayon sa pulisya, nabulabog umano si Fernandez at ang isa pang sospek na si Noli Paningbatan nang sumalakay ang pulisya matapos ang abutan ng iligal na droga. Si Jeff, saka yung kasama niya, tumakbo doon sa sasakyan na nakaparada. Yung pala, kinuha niya yung baril niya doon. So, nung inumangan yung mga pulis at nagkaroon na po ng putukan, na kung saan ay ito po, natamaan itong si Jeff na to. Nakuha sa mini dump truck na pagmamayari ni Paningbatan ang replika ng granada, caliber 45, 5 bala, 11 pakete ng hinihinalang shabu, 50 piso, cellphone at iba pang drug paraphernalia. 4 na pakete pa ng iligal na droga at mga drug paraphernalia ang nakuha sa bahay ni Fernandez sa sinagawang search operation. Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Centenarian Lola sa Kalasyaw, Pangasinan. Ibinina ang kanyang talento kasabay ng kanyang kaarawan. Tungayan sa report ni Jasmine Gabriel. Kalabaw lang ang tumatanda. Ito ang pinatunayan ni Lola Segunda Quinto na nagdiwag ng kanyang ika-100 taong kaarawan sa Bunlag, Kalasyaw, Pangasinan. Sa edad na 100, nakakatayo at kayang-kaya pang makipagsabayang sumayaw ni Lola sa kanyang mga anak, apo at apo sa tuhod. Bukod sa pagsayaw, ipinamalas din ni Lola Segunda ang angking talento sa pagkanta ng Pangasinan song na Malinak Laylabi. Klalabin oras, Salamat sa Diyos at kahit na 100 na malakas pa rin. Sana kumaba pa ang buhay niya. Sa kabila ng edad, matalas pa rin ang memorya ni Lola Segunda. Sa katunayan, memoryado pa lahat ni Lola ang pangalan ng kanyang 10 anak, 39 na apo at 48 apo sa tuhod. Pagkain ng gulay, regular na ehersisyo at pagbabasa ng libro. Ilan lang daw ito sa mga sekreto ng mahabang buhay ni Lola. malakas na ang kumain. Sa bubong ng Mangaldan Public Market,
patay. At centenarian lola sa Calasiao, Pangasinan, ibinida ang kanyang talento kasabay ng kanyang kaarawan. Magandang hapon, Hilaga at gitnang Luzon. Dahil sa epekto ng habagat, maulang panahon, asahan pa rin daw hanggang bukas. At dahil sa pag-ulan, ilang mababang lugar sa Dagupan City nalubog sa baha. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, unti-unti na raw na gaganda ang pating panahon sa mga darating na araw kung ikukumpara doon sa mga pag-ulan na naranasan natin itong weekend. Pero ayon sa pag-asa, may tsansa pa rin na magkaroon ng ulan hanggang bukas. Nakaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ng Kalakhang, Pangasinan nitong weekend. Binaha ang ilang mabababang lugar tulad sa Claveria Road sa Barangay Maluwod at Greenfield. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 4 inches ang taas ng baha sa mga nabanggit na lugar. Ilang araw tayo nakakaranas ng tagulan, so yung mga lupa natin is saturated na. Kaya kung makaranas lang tayo ng mga biglaang pagbuhos ng ulan, so possible na magkaroon po tayo ng mga landslide. Ayon sa pag-asa, kahit humihina na ang epekto ng habagat, posible pa rin makaranas ng pag-ulan hanggang bukas. Sa Miyerkules pa inaasahang makararanas ng mas magandang panahon. Mayroon pa rin. Kaya lang yung ulan na ating maranasan ay hindi nito kasing lakas o kasing dami tulad nung naranasan natin na itong last weekend. May mga nagtutungo pa rin sa Tondoligan Beach at dahil kalmado ang alon sa dagat, pwedeng maligo ang mga beachgoer ngayong araw. Kita naman po na makalmado at mga nakabantay naman po yung mga tropa ng lifeguard. Kaya pinag-iingat po natin sa kasi karamihan po meron na yung mga umiinom kaya binabawalan po natin sila. Jay, ayon sa pag-asa ay nakataas pa rin ang gale warning sa mga seaboard sa Luzon kaya hindi pa rin hinihikayat ng mga otoridad na pumalaot yung mga mangingisda lalo na yung mga maliliit ang kanilang mga bangka. Makakaranas kasi sila o posible silang makaranas ng mga malalakas na alon na aabot sa 3.4 hanggang 4.5 meters ang taas. Sa ngayon naman dito sa Tondoligan Beach sa Bunuan ay panatag at wala tayong nakikitang mga malalakas na alon dito sa Tondoligan Beach. Yan muna ang latest balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Alfie Tulagan. Bunsod ng walang tigil na pag-ulan, klase sa ilang paaralan sa Pangasinan sinuspinde ngayong araw. May live report si Joan Ponsoy. Joan! CJ, hanggang sa mga oras nga ito ay nararanasan pa rin ang pag-ulan sa probinsya ng Pangasinan. Hindi naman ito ganun kalakasan pero tuloy-tuloy nga itong pag-ulan mula pa kaninang umaga hanggang sa ngayon. Meron na ang ilang LGUs na nagsuspende ng kanilang klase. Preemptive measure daw ito sakaling nga maranasan pa itong mas masamang epekto ng habagat. Walang klase ngayong araw sa lahat ng paaralang elementarya hanggang senior high school sa San Carlos City, Pangasinan. Base na rin ito sa pinatupad na memorandum ng lokal na pamahalaan. Nag-monitor tayo kaninang madaling araw regarding sa yung rainfall natin, ano? And around 4:30 in the morning, napansin ko na medyo malakas at volume yung mga bumabagsak na tubig sa atin. May mga namuong tubig ulan sa compound ng Agdao Integrated School. Bagamat may mga mangilang-ilang spray office ng Pangasinan PPO ang nangasiwa sa random drug testing. Meron po kasing mga bayan na mismong yun pong kanilang LGU o yung mga local chief executives po nila yung nag-initiate. Kaya lang po, meron din ang ating pong mga LGU katulad po dito. First time po, ito pong ating pong bayan ng Mangaldan na nakipag-coordinate po dito po sa ating PNP. Tumangging sumailalim sa drug test ang dalawang konsehal ng bayan. Pero hindi raw ibig sabihin ito na sila'y positibo sa illegal na droga. Giit nila na labag sa kanilang karapatang pantao ang isinagawang random drug test. And I said I would refuse to undergo any drug test as a matter of principle because it would be a violation of my right to privacy. In the same time, it is like the police came over and then the crime lab was here, and it is as if there's this
impression that they have criminalized. Nakikita niyo naman nangyayari sa di ba? Tapos na-involve lang ng mayor sa bakit pati kami hindi ba yung kasama dun sa... Gigit ng alkalde na wala siyang nilalabag na anumang karapatan ng mga empleyado at halal na opisyal dahil bago siya magbaba ng executive order, isinangguni niya muna ito sa kanyang mga legal advisor. Importante kasi sa akin na lahat ng ating mga empleyado dito, kawani ng gobyerno, lahat ng elected officials should submit to that. Kaya nga ako nagbigay ng executive order. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Siksikang mga selda ng BJMP sa Dagupan City lalo pa raw sumikip dahil sa kaliwatkanang operasyon ng otoridad kontra sa illegal na droga. Narito ang report. Inasahan na raw ng Bureau of Jail Management and Penology sa Dagupan City ang pagtaas ng bilang ng inmates dahil sa mga sunod-sunod na operasyon kontra sa illegal na droga. Katunayan, 30 preso na ang nadagdag sa bilang ng inmates simula nang maupo si Presidente Rodrigo Duterte. Wala tayong magagawa dyan kundi tanggapin basta't may court order yan. Kasi wala namang ibang bilangguan kung saan sila dadalhin. So ngayon, nasa 940 ang bilang ng inmates sa BJMP Dagupan City. 7% mas marami sa 100 na ideal capacity ng kulungan. Sa susunod na taon pa, posibleng madagdagan ang selda sa BJMP. Meron din tayong pautusan na i-facilitate yung mga pwedeng lumaya na, yung mga pwedeng ibiyahe na sa Muntinlupa para ma-accommodate yung mga incoming inmates. Dahil siksikan ng mga preso, hiling nila na mapabilis ang paggulong ng kanilang mga kaso. Talagang dikit-dikit na sa gabi kasi may mga bed banks nga dyan. Ang bed banks ng per dorm na tinatawag namin ay nasa 12 katao ang nakakatulog lang ng may bed banks. Lahat nasa floor. Huli naman nagpaalala ang alkalde ng Dagupan City sa mga sumusukong drug dependent. At yung mga nagsisurrender, totoong surrender. Hindi yung kunwaring surrender tapos magbebenta kayo ulit. Mas malaki ang kasalanan nyo niyan, di ba? Alfie Tulagan naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa mga oras na ito, alamin na natin ang taya ng panahon. Bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Butchoy, maging I am ready pa rin sa mga pagulang dulot ng habagat. Katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang mararanasan sa buong Ilocos Region, Abra, Benguet, La Union, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pagulog pagidlat ang iiral sa mga lugar na nabanggit. Magiging maalon ng mga baybaying dagat sa buong North Central Luzon kaya pinapayuhan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Estudyante na pumasok ngayong araw, agad din silang pinauwi ng principal. Kukunti lang naman yung nandyan at sa likod wala pang tubig sa likod. Sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, maliban sa San Carlos City, nagpatupad din ng localized suspension of classes sa Agno, Bani, Dasol, Burgos at Alaminos City. Wala pa naman umanong naitatalang pagbaha sa Pangasinan bunsod ng habagat. Patuloy na binabantayan ng PDRRMO ang mga flood-prone at landslide areas. Yung mga flood-prone at flash flood ay yung sa first district ng Pangasinan. Ito yung western Pangasinan. 10 bayan ito. At yung naman sa flooded areas, ito yung along the Sikupanan River, ito yung Calasiao, Santa Barbara, down to Dagupan. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sila ngayon ay naka-blue alert na. Ibig sabihin, meron na silang mga naka-standby na personnel sa kanilang mga opisina para i-monitor nga itong weather system. May augmentation force na rin sila sa kanilang tanggapan. Sinimulan na rin ng PDRRMO na magposisyon ng kanilang mga equipment sa mga priority flood-prone areas. Kabilang dito itong bayan ng Bani, Dasul at Mabini. Kabilang daw kasi itong mga bayan ito na nakaranas ng mataas na baha noong nakarang taon dahil sa flash flood. Kabilang din sa tinututukan nga ng PDRRMO at nagbigay na rin sila ng direktiba sa mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at sa mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office itong mga pag-apaw nga ng kailugan sa probinsya ng Pangasinan. Meron kawalan din ang mga na pumalaot. Pansamantala rin si Jano na pinapatupad itong no swimming policy sa mga baybayin sa probinsya ng Pangasinan. Balik sa'yo si Jano.
Maraming salamat, Joan Punsoy. Samantala, biyahe ng mga bangka sa 100 Islands National Park sa Alaminos City, Pangasinan, sinuspindi rin. May ulat si Alfie Tulagan. Katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang naranasan sa probinsya ng Pangasinan nitong weekend. Kahit nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy, nagdulot pa rin ng pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. No swimming policy ang ipinatupad sa Lingayen Beach. Pero may mga bangkero pa rin nangahas para maitawid ang mga pasahero sa mga island barangay sa Dagupan City. Sa 100 Islands National Park sa Alaminos City, 3 araw nang suspendido ang biyahe ng mga bangka patungong mga isla simula noong Sabado. Kaya ang mga bakasyonista ito mula sa Maynila, naudlot ang kanilang pamamasyal sa 100 Islands. Nung sinabi naman na Sabado na, paalis na eh. Ngayon, lumakas lalo yung ulan pala. Totally canceled na po kami dahil nga sa malakas na yung ulan po natin dito. So, hindi na tayo nagpapabiyahe. Do kaninang mga bandang alas 9 po ay nagpabiyahe pa naman po tayo. 9 na barangay malapit sa mga ilog ang mahigpit na minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Alaminos. 2 kasi sa ilog dito, nasa critical level na ang antas ng tubig na maaari magdulot ng pagbaha. Unti-unti namang nalulubog sa baha ang ilang palayan. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan, posible magpatupad ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa ilog. Pag malakas ang ulan sa taas at saka sa Sambales area din tuloy-tuloy kasabay pa yung ating high tide, doon po tumataas ang tubig dito sa atin. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang umano'y tulak ng droga sa Pangasinan, patay sa magkahiwalay na operasyon matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nagka-alerto si Jasmine Gabriel. Patay ang 64 anyos na lolo na umano'y tulak ng droga matapos manlaban sa mga otoridad sa sinagawang buy-bust operation sa Lawak, Pangasinan. Ayon sa pulisya, agad daw bumulot ng Pinaka-the best na lula in the world. Kinilala ng pamahalaang lokal ng Kalasyaw si Lola Segunda bilang pinakamatandang mamamayan sa bayan. Ipinoproseso na rin ng LGU ang mga dokumentong kailangan ng national government para maibigay kay Lola ang 100,000 pisong insentibo at 10,000 piso naman mula sa lokal na pamahalaan. The 100,000 actually will be given by the national government. Yung po yung law na pinasa under the administration of President Pinoy. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito na ang public service announcement mula sa Beneco. Sa mga residente ng Baguio City at Benguet, 8 oras na scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang mararanasan bukas, July 12, sa Pacdal Circle, ilang bahagi ng Pacdal, Takay Road, Pinsao Proper, Araneta, Rainbow End Subdivision, Fairview at Quezon Hill. Anyos na binatilyo patay matapos makuryente habang nasa bubong ng palengke ng Mangaldan, Pangasinan. Nagkatutok si Claire Lacanilaw. Sa videong ito nakuha ni Anthony De Castro, may kitang nakahundusay at wala ng buhay na bata sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Napatid daw ng biktima ang kable ng kuryente sa bubungan ng palengke. Ayon sa ama ng biktima, madalas umanong magpunta sa palengke ang anak. May sinasabahan sa palengke ng nagpapartidor. Utosan nila kung minsan bibili siya ng ice, ganun. Nakikipaglaro umano ang biktimang si Jomar Guba. 13 anyos sa kasamang bata nang magkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Nagsumbong daw ang kalaro nito sa kanyang ama at sinugod nito ang batang biktima. Nung sinampal niya, di ganun yung bata daw. Tapos, nung may kusil pala dito sa jagerian na nilabas, tapos hinabol yung anak ko. Kaya doon, siyempre, kusil yun. Sa takot umano ng biktima, tumakbo ito hanggang makapunta sa bubungan ng palengke. Dahil umuulan, natagalan ang pagkuha sa bangkay ng biktima. Tinitingnan namin kung ano liability ng tatay na humabol doon sa bata. Tapos, ito namang sinpil ko natin, kung sinpil ko man yung may-ari ng poste, tignan natin kung sino yung at bakit yung wire na yun is open at saka madaling hawakan.
Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang lokal na pamahalaan tungkol sa insidente. Nerla Canilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Alkalde ng Mangaldan, Pangasinan, itinanggi ang mga aligasyong sangkot siya sa iligal na droga. Kasabay nito, sumailalim ang alkalde at iba pang opisyal at empleyado ng bayan sa drug testing. Pero, dalawang konsehal ng bayan tumanggi sa drug testing. May ulat si Jasmine Gabriel. Sumailalim sa mandatory random drug test ang mga empleyado at elected officials ng Mangaldan, Pangasinan. Alinsunod ito sa ibinawang executive order ng alkalde ng bayan na sumusuporta sa programa laban sa iligal na droga ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, nilinaw din ng alkalde mga balitang sangkot siya at ilan niyang tauhan sa illegal na droga. Nagsasabi na hindi ako drug user, hindi ako drug pusher, hindi ako drug lord. And to tell everybody na malinis ako and I really would like my town to be also drug-free environment. That is why I'm submitting myself very first na ako ay magpag-drug testing and I have also executed an executive order para sa drug testing mandatory sa lahat ng mga empleyado at mga opisyal. Mismo ang Provincial Crime Laboratory